Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, nais ko pong magbahagi ng karagdagang kaalaman hinggil sa sinabi ng ating butihing ustad at daiya na si Ustad Bashir Sakagin, patungkol naman sa isa sa mga kapatid ng ating butihing senador na si kapatid na Robin Abdul Aziz Padilla. Magyari lamang na masundan pa ninyo ang iba pa sa aking mga komento at paalala hinggil sa isyu na ito. Sa ganon ay mas maunawaan pa ng ating mga kapatid sa Islam ang tamang paghatol at hindi sila basta na lamang humusga ng kapwa nating tao. Sisimulan ko po muna sa pagpapaliwanag hinggil sa pagkakalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Tunay nga na ang nilikha lamang ng Allah ay dalawang klase ng tao sa anyo ng isang lalaki at isang babae. Sa makatuwid, hindi nito binigyan ng puwang ang pagkakaroon ng ikatlo o ikaapat na uri. Sapagkat tunay na kung ating babalikan ang kasaysayan ng pagkakalika, hindi maaalis sa ating isip na ang pagkakaroon ng higit pang kasarian sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang uri ng kalapastanganan o pagsuway sa batas ng Diyos saan mang kasulatan, sa Biblia man o sa Quran. Magkagayon, bagamat ang pagkakaroon ng ibang kasariang nais nila ay labag sa batas ng tagapaglikha, dapat pa rin nating isaalang-alang ang pagiging mapagpakumbaba at pag-unawa sa kanila. Sa dahilang lahat naman tayo ng mga taong nilikha ng Allah ay nagkakasala o may pagkukulang sa ating Panginoon, sadya man ito o hindi. Yan ay malinaw ng sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal insana lafi khasar. Tunay na ang tao ika ay nasa kawalan. Sa makatwid bagay maaaring noon ay wala ka ring alam tungkol sa Allah at ikaw ay isa din sa mga ligaw. Subalit sa kabila nito ay pinatnubayan ka ng Allah at pinatawad sa iyong mga pagkakasala. Hindi pa dapat ganoon din ang ibigay nating trato sa mga naligaw o sa mga hindi pa nakakaalam ng tamang pagkilala sa tagapaglikha. Kaya masasabi kong wala ni isa man sa atin ang may karapatang humusga sa kanila. Sabi nga ni Ustad Bashir Sakagin, ligaw nga eh, kaya wala kang dapat gawin kundi unawain at intindihin kung anong sitwasyon mayroon sila. Papaano natin may paparating sa isang tao ang landas sa Allah subhanahu wa ta'ala kung sa umpisa pa lamang ay magiging magaspang na agad tayo at mahigpit sa kanila? Mga kapatid sa pananampalataya, nakalimutan na ba natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nahl verse 125 na kanyang sinabi, Ud'u illa sabili rabbika bil hikmati mawridatil hasana. Anyayaan mo sila sa landas ng iyong Panginoon nang may karunungan at maganda ang pangaral. Wajadilhum billati hiya ahsan, at makipag-usap sa kanila sa paraang pinakamainam. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dala an sabilihi wa huwa a'lamu bimuhtadin. Katotohanan ang iyong Panginoon ang higit na nakakaalam kung sino ang naligaw mula sa kanyang landas at kung sino ang napapatnubayan. Ang tanong mga kapatid sa pananampalataya, pagkatapos ba natin silang husgahan, ay masasabi pa rin ba natin na kabilang tayo sa pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung mismong tayo ay hindi nauunawaan ang layunin ng isang aya na sinasabi niya? Tandaan po natin mga kapatid sa pananampalataya sa Islam na ang Islam kailanman ay hindi nagbigay hirap sa tao sa pagyakap dito at maging sa pagbibigay ng pag-unawa dito. Kaya dapat lang na tayo bilang mga Muslim ay kumilos din ng ayon sa kung paano tayo pinatnubayan ng Allah sa pamamagitan ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alalahanin ninyo ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La takunu faddan ghalidal qalb fa innahu yunaffiru an-nasa anka. Huwag kayong maging magaspang o matigas ang puso sapagkat ito ay maglalayo ng mga tao sa inyo. Gayon din ay kanya pang sinabi, Washirru wala tunaffiru wa yassirru wala tuassiru. Magbigay ng mabuting balita at huwag magparamdam ng pagkasuklam. Gawing madali ang mga bagay at huwag pahirapan. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya, ang prinsipyo mula sa mga hadith na ito, sana ay may matutunan tayo. Ang pag-anyaya sa landas ni Allah ay dapat puno ng habag at hindi nagdudulot ng bigat o paghihirap sa iba. Ang magaspang o masakit na paraan ay nagiging sanhi ng paglayo ng mga tao mula sa mensahe ng Islam. Sa halip,
na mag-focus sa mga pagkakamali ng tao, hikayatin natin sila at gamitin ang mga magagandang aspeto ng Islam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffa 'anna ma'al abrar. Allahumma ja'alna mimman yastami'u 'anna al-qawli fayattabi'unna ahsana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah.